Ako si Janina, ampon ng mag-asawang Paulo at Lani. Bata pa lang ako ay hindi na nila tinago sa akin ang tunay kong pagkatao. Sa katunayan nga ay kilala ko rin ang aking mga magulang na meron ng kanya-kanyang pamilya. 6 years old pa lamang ako nang maghiwalay ang aking nanay at tatay. Sumama sa ibang lalaki si nanay. Habang si tatay naman ay iniwan ako sa pinsan nitong si Mami Lani upang mangibang bansa. Ngunit hindi na rin ako binalikan pa. Nito ko lang nalaman na nagkaroon na rin ito ng sariling pamilya. Ngunit kahit ganun, ay maswerte pa rin ako at napunta ako sa kamay ni na Mami Lani at Daddy Paulo. Dahil napakabait ng mga ito sa akin. Itinuring ako ng mga ito na parang tunay na anak. Sa tagal kasing nagsasama ng mga ito ay hindi sila biniyayaan ng anak. Kaya naman, sa akin na lamang itinuon ng buong atensyon at pagmamahal nila bilang mga magulang. At malaki ang pasasalamat ko sa mga ito. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako magiging pasaway na anak at gagawin ko ang lahat mapasaya lamang sila. Habang nagdadalaga ako, hindi ako naging masyadong pansinin dahil payat ako at medyo maliit sa aking edad. Grade 12 na ako pero nening-neni pa ang aking itsura. Samantalang halos lahat sa mga kaklase kong babae ay marami ng manliligaw o di kaya ay may boyfriend na. Isa yun sa dahilan kung bakit naging mahiyain ako. Kaya wala akong masyadong kaibigan. Sa pagtungtong ko sa edad na 18, doon na ako nagsimulang magdalaga. Hanggang sa mag-edad 19 na ako ay malaki na ang naging pagbabago sa aking katawan. Naging maaliwalas ang aking muka, kuminis na ang aking kutis at nagkakurba na ang aking katawan. Yun nga lang, kapos pa rin ako sa height. Napunta yata lahat sa boobs ko na talaga namang agaw pansin sa sobrang laki. Sabi nga ni Mami at Daddy, manang-mana daw ako sa tunay kong ina. Maliit din daw kasi ito pero sobrang ganda at sexy. Dahil sa malaking pagbabago na nangyari sa akin, madami din ang nagbago sa buhay ko. Nagsimula akong makuha ang atensyon ng mga kalalakihan. Dumami ang mga kaibigan ko at pati na rin ang mga manliligaw. Noong una ay naiilang ako dahil hindi naman ako sanay na maging center of attraction. Pero kalaunan ay nasanay na rin ako at nawala na rin ang pagkamahiyain ko. Sa dami ng nanligaw sa akin, wala ni isa man akong sinagot sa kanila dahil hindi ko pa feel mag-boyfriend. Gusto kong makatapos ng pag-aaral at para sa akin, hadlang lang ang pagnonobyo. Lalo na at third year college na ako sa susunod na pasukan. Isang araw, maaga akong pumunta sa school. May kailangan akong ayusin at kailangan kong tapusin yon dahil last day of school na. Nag-apura akong matapos ang inaasikaso ko dahil kailangan kong makauwi ng maaga. Birthday kasi ni Mami Lani at isusurprise namin siya ni Daddy Paulo. Hay sa wakas, natapos din. Bulalas ko. Uy, tapos ka na agad? Tanong sa akin ng isa kong kaklase na kararating lang. Oo, inagahan ko ang pagpasok dahil may kailangan akong gawin. Sige, alis na ako ha. Kita-kits na lang next school year. Paalam ko at nginitian lang niya ako. Paglabas ko ng campus, ay naglakad ako papunta sa cake shop na 10 minutes lang ang layo sa school namin. After kong makabili ng cake, naglakad ulit ako papunta sa paradahan na may 5 minuto ang layo mula sa cake shop. Sakto naman na isa na lang ang hinihintay na pasahero kaya pagdating ko, pinaandar na ng driver ang tricycle. Tinext ko muna si Daddy Paulo para naman alam niya na pauwi na ako. Pagdating sa bahay, ay maingat akong pumasok. Pero sa pagtataka ko, ay walang tao sa bahay. Asan kaya sila? Huwika ko sa sarili nang biglang tumawag sa akin si Daddy Paulo. Inatake daw sa puso si Mami Lani kaya isinugod ito sa ospital. Labis akong nag-alala kay Mami Lani dahil matagal na siyang hindi inaatake sa puso. Nakaramdam ako ng panghihina dahil sa sinabi sa akin ni Daddy Paulo. Muntik ko pang mabitawan ang binili kong cake. Mabuti na lang at nakarating pa ako sa sala, kaya nailapag ko yun sa center table saka ako naupo sa sofa. Nag-isip ako pero walang pumapasok sa utak ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na may tumutulo ng luha sa mga mata ko.
Si Mami Lani at Daddy Paulo lang ang pamilya ko. At hindi ko alam ang gagawin kung isa sa kanila ang mawala sa buhay ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagpa siya akong magbihis. Balak ko na sumunod sa ospital. Ngunit hindi pa man ako nakakaalis, ay tumawag na si Daddy Paulo at sinabing wag na lamang daw akong sumunod dahil okay na rin naman daw si Mami Lani. Napanatag naman ako nang marinig ang ibinalita ni Daddy Paulo. Kinabukasan nga, nakalabas na ng ospital si Mami Lani. Maayos na rin ang kalagayan nito at kabilin-bili na ng doktor na bawal na itong mapagod. Nagpapahinga na nga lang ito sa bahay at minsan na lang kung lumabas ito ng silid. Mabuti na lang at bakasyon na, kaya ako ang nag-aalaga kay Mami Lani. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Kaya naman bumangon ako upang uminom sana ng tubig sa baba, ngunit napahinto ako sa sala. Napansin ko kasi na naroon pa si Daddy Paulo at mag-isang umiinom ng alak. Kumunot ang aking noo sapagkat noon ko lamang ito nakitang umiinom ng alak. Lumapit ako dito at kaagad na nagtanong kung bakit ito umiinom. Halata sa kilos ng lalaki na tinatamaan na ito ng nainom na alak. Paano ba naman ay nahawakan pa niya ako sa pulsuhan at inuupo sa tabi nito. Nagiging tipsy na rin ang pananalita nito. Kaagad itong nagkwento ng mga bagay-bagay na siya nitong pinoproblema. Ngunit ang hindi ko mapigilan ay ang mabahala sa ginagawa nitong pag-akbay, paghaplos at pagpisil sa aking braso. May kakaiba kasi akong nararamdaman sa ginagawa nitong yun. Hanggang sa nabanggit na nga nito sa akin ang isa sa mga rason kung bakit ito nagmumukmok. Nangungulila na raw ito sa asawa. Simula raw nang dumalas ang pag-atake ng sakit ni Mami Lani, ay hindi na rin ito nagagampanan ng obligasyon nito bilang asawa kay Paulo. Halata sa boses ng lalaki ang lungkot na nararamdaman. Siguro, dala na rin ng kalasingan kaya nasasabi yun sa kanya ng ama-amahan. Napalunok ako at hindi ko malaman kung ano ang aking sasabihin. Nanatili akong tahimik hanggang sa tuluyang mabasag ang boses ni Daddy Paulo. Sabay sabing, "Pwede mo ba akong tulungan? Mababaliw na talaga ako." Nagsusumamong wika nito. Hindi ko alam kung anong tulong ang nais ni Paulo. Ngunit may ideya na ako kung ano yun. Naisip ko na siguro nga ay nababaliw na nga ito. Sapagkat maging siya ay nagawa nitong sabihan ng ganun. Ngunit tila napipi ako sa sinabi ng lalaki. Sa laki ng utang na loob ko sa kanila, ano ba naman ang ibalik ko rito ang lahat ng ginawa nitong mabuti para sa akin? Pangako, wala akong gagawin sa'yo. Tulungan mo lang ako na mailabas to, please. Napalunok ako dahil sa desperado nitong tinig. Kinakabahan ako. Aaminin ko na wala pa akong karanasan sa ganoong bagay. Ngunit hindi naman ako ganun ka-inosente. Marami na rin akong napanood ng mga videos sa aking phone. Kaya kahit papano, ay alam ko kung ano ang aking dapat gawin. Nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Ilang beses akong nag-isip. Hanggang sa kalaunan, ay nagawa ko na ngang tulungan si Daddy Paulo. Ganoon pa man, alam ko naman na isang malaking kasalanan ang ginawa kong pagtulong. Inisip ko na lang na mas mainam na yun, kesa maghanap pa ng iba ang kanyang ama-amahan. Nang matapos, nagawa pa niya akong halikan sa noo sabay pasasalamat dito sa akin. Nag-ayos na rin ito ng sarili at tila ba natauhan sa kalasingan. Walang salitang dumiretso na ako sa kusina. Nang makabalik ako sa aking silid, ay hindi ko na magawang makatulog. Hindi ko makalimutan ang aking ginawa. Iniisip ko kung ano kaya ang mararamdaman ni Mami Lani. Oras na malaman nito ang tulong na ginawa ko sa asawa niya. Sigurado akong labis itong masasaktan. Kapag nasaktan ito, baka atakihin ulit ito at maospital. Ganun pa man ay kaagad ding nawala sa isip ko si Mami Lani. Ang mas nagsusumiksik sa aking isip ay ang bagay na yun. Iniisip ko kung posible kaya na mangyari ang bagay na yun sa pagitan namin ni Paulo. Yun ang bagay na masigit pa sa ginawa niyang pagtulong kanina.
Napabuntong hininga ko sa mga bagay na pumapasok sa aking isip. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Sa tingin ko, maging ako ay nababaliw na rin. At sa pagkakataong to, ako naman ang nangangailangan ng tulong. Matutulungan din kaya ako ni Paulo? Napailing ako sa naisip. Imposible. Malinaw naman niyang sinabi sa akin na wala itong gagawin na mas higit pa. Parang nakaramdam tuloy ako ng panghihinayang. Kinabukasan, kahit puyat ay maaga akong nagising. Naabutan ko pang nagkakape si Daddy Paulo. Yun naman ang lagi nitong ginagawa bago pumasok sa trabaho. Parang walang naganap kung umasta ito. Samantalang ako ay nakaramdam ng pagkailang sa kanya. Gising ka na pala. Halika na at kumain. Alok sa kanya ng ama-amahan. Saka ko lang napansing gising na rin pala si Mami Lani at naghahain na rin ito ng pagkain. Ito pa talaga ang nagluto samantalang kailangan ito ng mahabang pahinga. Talagang napakabait ni Mami Lani at ipinagluto pa siya nito ng paborito niyang pagkain sa umagahan. Kaagad akong dumulog sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Kahit kailan, napakasarap talagang magluto ni Mami Lani. Kaya naman naparami ang kain ko. Habang kumakain, doon ko lang napansin ang kakaibang tingin sa akin ni Paulo. Ang akala ko ay nakalimutan na nito ang ginawa ko. Ngunit dahil sa titig nitong yun, alam ko na hindi nito yun nakalimutan. Napalunok ako. Sa hindi malamang dahilan, ay tila ba biglang nag-init ang aking pakiramdam. Para bang biglang namula ang mukha ko. Kaya naman tinapos ko agad ang pagkain. Hindi ko na kasi matagalan ng malagkit na tingin sa akin ni Paulo. Ilang saglit pa at natapos na rin kumain ng dalawa. Niligpit ko na ang pinagkainan at hinugasan ng mga yun. Pasok na ako, Janina. Nagulat ako nang may magsalita sa aking likuran. Si Paulo yun. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Napaawang ang labi ko dahil sa ginawa niya. Saglit akong natulala at nang sa wakas ay nagawa ko ng lumingon, wala na si Paulo sa kusina. Naiwan akong litong-lito. Ngunit kasabay nun ay may kilig din akong nararamdaman. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Paulo, pero aaminin kong nagustuhan ko yun. Naiwan na naman kami ni Mami Lani sa bahay. Gusto sanang gumala ni Mami Lani, ngunit bawal pa nga itong lumabas. Lalo pa't masyadong mainit ang panahon. Kaya nilibang na lang namin ni Mami Lani ang sarili sa panonood ng TV. Habang tutok na tutok si Mami Lani sa panonood, ako naman ay lumilipad ang isip. Ang totoo ay namimiss ko si Paulo. Ewan ko ba, pero yun ang nararamdaman ko. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam ako ng antok, kaya hindi ko namalayan na tuluyan na pala akong nakatulog. Hanggang sa natagpuan ko ang aking sarili sa isang kwarto. Medyo madilim dun. Salamat sa liwanag na nanggagaling sa bintana, kaya nakakaaninag ako kahit papano. Tumayo ako upang sumilip sa bintana at nakita ko ang maliwanag na buwan sa labas. Doon ko napagtanto na gabi na pala. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pinto. Lumingon ako sa gawin nun at nakita ko si Paulo. Kaagad na naglakbay ang mga mata ko sa ama-amahan. Parang bigla akong inalinsangan sa kabila ng preskong hangin na nanggagaling sa labas. Napalunok ako nang unti-unti nang lumapit sa aking gawi si Paulo. At doon ay para akong nahipnotismo. Dahil doon ko lang napansin ang gwapo nitong muka. Para bang sa tinagal-tagal ng panahon na kasama ko siya, ay noon lamang ako nakaramdam ng kakaibang damdamin. Unti-unti ay hinawakan ako ni Paulo sa magkabilang braso. Kaagad na dumaloy ang init sa buo kong katawan. Naninikip ang dibdib ko habang hinihintay ang susunod niya pang gagawin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik. Tama, pagkasabik ang aking nararamdaman para sa lalaking kaharap. Hanggang sa unti-unti pa ay muli akong napalunok. At sa isang iglap ay namalayan ko na lang na nakakapit na pala ako kay Paulo.
Mistula kaming uhaw na uhaw. Habang nakakapit ako sa nakabukas na bintana at hindi maipinta ang muka dahil sa gloryang tinatamasa, ay tila baliw naman si Paulo sa aking likuran. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at paulit-ulit kong sinambit ang pangalan niya. Sa puntong yun, kahit marinig pa kami ni Mami Lani ay wala na akong pakialam. Hanggang sa isang iglap ay naputol ang aking kasiyahan. Nang sunod-sunod na tapik ang gumising sa akin. Janina, umuungol ka habang tulog. Sa tingin ko ay binabangungot ka kaya ginising kita. Wika ni Mami Lani sa akin. Doon ko napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inis kay Mami Lani, na siyang dahilan kung bakit naputol ang aking magandang panaginip. Dismayado man ay wala na rin akong nagawa. Napilitan na lamang akong bumangon at doon ko napagtanto na 4:00 na pala ng hapon. Nakaramdam ako ng gutom kaya naman kaagad kong kinain ng merienda na ginawa ni Mami Lani. Nakakabagot din palang pumirmi sa bahay at palagi na lang walang ginagawa. Pasado 7:00 na ng gabi nang makauwi si Paulo galing sa trabaho. Sakto at kakain na rin sila ng hapunan. At may dala rin itong pagkain na in-order pa nito sa paborito nilang fast food restaurant. Laking tuwa ko at hindi ako nakalimutan ni Paulo. Talagang binilan pa niya ako ng paborito kong inumin. Hindi nagtagal ay nagsimula na nga kaming kumain ng hapunan. Panay ang kwentuhan ni Paulo at Mami Lani ukol sa mga nangyari sa buong araw. Habang ako naman ay tahimik lang. Matapos kumain ay nagligpit na ako ng pinagkainan. Yun naman talaga ang palagi kong ginagawa dahil nga bawal mapagod si Mami Lani. Isa pa ay kailangan na rin itong magpahinga ng maaga. Naiwan ako sa kusina na mag-isa habang naghuhugas ng pinagkainan. Maya-maya pa ay naalala ko ang panaginip ko kaninang tanghali. Napahinto ako sa ginagawa at napaisip. Kanina habang kumakain sila, ramdam niya ang kakaibang pakikitungo ni Paulo sa kanya. Para bang lahat ng sinasabi nito ay may halo ng lambing. Maging ang bawat tingin nito sa kanya ay iba na rin. Mababakas doon ang pananabik. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig. Dahil hanggang sa mga oras na yun, ay ramdam ko na parang totoo ang nangyari sa aking panaginip. Para na akong mawawala sa sarili. Habang nakatulalang mag-isa sa harapan ng lababo. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Paulo. Muntik ko pang mabitawan ang hinuhugasang plato dahil sa gulat. Nang lumingon ako ay nakita ko ang ama-amahan sa aking likuran. Malapit ka na bang matapos dyan? Malambing at mahina nitong tanong sa akin sabay hawak sa magkabila kong balikat. Malapit na po. Bakit? Nauutal kong sagot. Kakaibang kaba at excitement ang bumalot sa akin. Naaalala mo pa ba yung ginawa mo kagabi? Bulong nito. Napakagatlabi ako dahil sa tanong ni Paulo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko at sa totoo lang ay natutuliro na ako sa mahigpit na pagkakapisil niya sa aking balikat. Ramdam ko rin ang mainit niyang hininga sa aking batok. Opo. Bakit? May mali po ba sa ginawa ko? Sinunod ko lang po ang... Naputo lang sasabihin ko nang magsalita si Paulo. Shh! Hindi mali yun. Ang totoo nga niyan. Nagustuhan ko nga eh. At hindi na mawala sa isip ko. Hanggang sa trabaho kanina ikaw ang nasa isip ko. Wika nito, saka mas lalo pang lumapit sa akin. Napasingap ako dahil doon. Janina, pwede ba ulit makisuyo sa'yo? Kasi wala na akong ibang mahingan ng tulong. Malambing na wika ni Paulo sa akin. Hindi ko namalaya ng unti-unting pagngiti ng aking labi. Please? Nagsusumamong sambit ni Paulo. At dahil doon ay hindi ko na napigilan ng aking sarili. Sabik akong humarap sa kanya. At doon ay nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Paulo. Hindi ko na siya hinintay pa at ako na mismo ang nag-umpisa. Ganun na lamang ang gulat ng lalaki.
Ngunit kaagad din itong nakabawi at buong alab na itong tumugon. Alam naming pareho na hindi na muling lalabas pa sa silid si Mami Lani. Kaya kampante kami na magagawa namin ang anumang naisin namin. Napakapit na lamang ako ng husto kay Paulo, na tila wala na rin yata sa sarili ng mga oras na yun at nagpapadala na lamang sa kanilang nararamdaman. Maya-maya ay sabay kaming naghiwalay ni Paulo nang marinig namin ang pagbagsak ng baso na aksidente ko palang nasagi. Ayusin mo ang sarili mo. Siguradong bababa ang Mami Lani mo. Hinihingal na utos ni Paulo sa akin. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang saglit lang, bumaba nga ito na nakapantulog. Nag-aalala daw ito sa narinig. Umakto na lamang kaming normal ni Paulo at sinabi ko na nabitawan ko ang basong nabasag. Pinaalalahanan na lamang ako ni Mami Lani na mag-ingat sa pagpulot ng bubog. Habang si Paulo ay nagkunwaring nagtitimpla ng kape. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Mami Lani at magpapahinga na daw. Ihahatid na kita, wika ni Paulo ngunit tumanggi ang ginang. Nang tuluyang makaalis si Mami Lani ay saka lamang ako kumilos. Lilinisin ko na sana ang nagkalat na bubog, ngunit pinigilan ako ni Paulo. Ako na dyan, ituloy mo na lang ang paghuhugas mo ng mga pinagkainan. Utos niya sa akin kaya sinunod ko siya. Hanggang sa matapos kami sa ginagawa. Pareho kaming walang kibo na nakatingin sa isa't isa. Nagpapakiramdaman. Maya-maya pa ay binasag ng ama-amahan ng katahimikan. Halika, sumunod ka sa akin, Janina. Nanginginig ang boses na wika ni Paulo. Hindi pa rin ako kumikibo, ngunit sumunod naman ako sa kanya. Tumungo kami sa likod bahay kung saan kubli at madilim. Ang tanging nagsisilbing liwanag ay ang ilaw na nanggagaling sa kusina. At doon ay ibinigay ko ang hinihinging tulong ni Paulo sa akin. Higit pa sa gusto niyang makuha. Tahan na, Janina. Niyakap niya ako nang marinig niya akong umiiyak. Konting tiis pa. Basta magtiwala ka lang. Malambing niyang wika sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ako nagsisisi sa aking desisyon. Hindi ko lang talaga maiwasang mapahikbi dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Hindi nagtagal ay medyo nag-enjoy na ako. Nagagawa ko pang ang lumingon kay Paulo dahil sa gusto kong makita ang itsura niya. Nang makita ko ang labis na saya sa mukha niya, ay tuluyan na akong nagpaubaya. Hindi nagtagal ay nawalan na kami ng kontrol kaya medyo naging maras ang aming mga galaw. Ngunit kahit siguro makagawa pa ako ng ingay, ay malabo nang marinig pa yun sa loob ng bahay. Sa tanang buhay ko, hindi ko lubos maisip na mangyayari ang bagay na yun sa pagitan namin ni Paulo. Ngunit masaya ako dahil mahal ko si Paulo at handa akong ibigay ang lahat sa kanya. Nang gabing yun, nawalan na ako ng pakialam sa lahat. Dagling sumagi sa isip ko si Mami Lani, ngunit agad ko din siyang nakalimutan dahil kay Paulo. Ang mahalaga lamang ay pareho kaming masaya. Simula ngayon, ako na ang magbibigay ng kailangan ng asawa mo, Mami Lani. Sigaw ng isip ko na para bang tuluyan na nga akong nabaliw. Matapos ang nangyari, ay naging alipin na ako ng kamunduhan. Napakasaya pala kapag may lalaking nagmamahal sa'yo. Ang sarap sa feeling lalo na at lagi kayong magkasama. Hindi ko na naisip ang malaking kasalanan na aking nagawa. Hindi naman masasaktan si Mami Lani dahil hindi naman niya malalaman.